Malupit mo nang binugbog ni Hyundai ang kanyang nobyo bago niya tuluyang pinatahimik sa pamamagitan ng isang tama ng bala sa ulo. Iniwan niya tong mag-isa't naliligo sa sarili nitong dugo saka kinuha ang lahat ng perang dala nito. Tinapos niya ang kanyang nobyo tumakas sakay ng kotse nito papuntang New Mexico. Ang 31 years old na si Hyundai ay inakusahan ng pagligpit sa kanyang nobyong si Justin Lee, 26 years old, sa malaking apartment nito noong September 19, 2021. Walang ideya ang mga taong nakakita sa kanyang umalis ng apartment kung ano talaga ang nangyari. Kalmado siyang naglalakad na para bang wala lang. Dahil sa walang naghinala sa kanya, ilang araw pa bago natuklasan ang wala ng buhay niyang nobyo, kaya't nakuha niya pang makabiyahe papuntang New Mexico. Hanggang sa mag-alala ang asawa ni Lee at tumawag ng mga pulis para patingnan kung okay lang ba ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, wala na tong buhay ng matagpuan na naliligo sa sarili nitong dugo sa loob ng malaking apartment. Nakahando siya sa mismong higaan ng babaeng tumapos sa kanya. Walang pagsisisi si Ding dahil ninakaw pa niya ang sasakyan ng kanyang nobyo tumakas, natatakot sa kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Binalot niya ng kubrekama si Lee at iniwan ito sa pinangyarihan. Umalis siyang may isang layunin sa isip, umalis ng bansa at tumakas sa hustisya. Maaaring kung titingnan si Ding para lang siyang magandang babaeng nagmamaneho, pero may dala siyang baril na malapit sa kanyang kamay. Walang nakakaalam kung kaano siya kahandang gamitin to ulit, at dahil dito walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sakaling maipit siya ng sitwasyon. Ang tanging sigurado lang ay na nung tumakas siya sa pinangyarihan, nagawa pa niyang pagnakawan ang nobyong si Lee. Kaya ang tanong, tinapos na nga ba si Lee dahil sa labis na pagmamahal o sadyang pinagplanuhan para makaganti sa taong may asawang palagi niyang nakakaniig sa kama? Magaling umarte si Ding kaya't nung inalok siya ng tulong ng isang nag-aalalang pulis ng estado, matapos pumutok ang 2 gulong ng pangalawang kotseng ninakaw niya sa gilid ng I-40 sa New Mexico, umarte siyang problemadong babae. Sinisisi niya ang isang peking kaibigang nag-iwan umano sa kanya doon ng ilang oras, kaya't naawa sa kanya ang naturang pulis. Malinaw niyang binalak na samantalahin ang kabaitang ito para maipagpatuloy ang kanyang biyahe. Ginawa niya na to dati, pagkuha sa isang sasakyan mula sa isang lalaking kaibigan para mas mahirap siyang masundan. Malambing siyang nakangiti sa nasabing pulis na maaaring makatulong sa kanyang patuloy na matakasan ng hustisya. Ginamit niya ang kanyang kagandahan at kaakit-akit na personalidad para malinlang ang mga taong tulungan siya. Sa kabutihang palad, bago pa siya tuluyang matulungan ng nasabing pulis, nalaman nito ang kasalanang ginawa ni Ding. Nang mabigo si Ding, sumigaw siya ng tulong. Isang mabuting Samaritano na nakakitang isang maliit na babaeng sumisigaw ng tulong ang humintot nagtanong kung kailangan niya ba ng tulong. Pero nalaman din ng naturang tao ang kasalanang tinatakasan ni Ding. Tuluyan na siyang inaresto ng mga pulis at dinala sa himpilan. Bilang babaeng nagtatrabaho sa karaokehan, marunong siyang mangakit at magsinungaling para lang makuha ang kanyang gusto. Maging ito man ay pera o pagtakas sa pagligpit sa kanyang nobyo. Mabuti na lang at talagang nahuli na siya. Tulad ng napakaraming ganitong insidente, ang motibo ay kadalasang bumabagsak sa 2 simpleng salik, pag-ibig at pera. Si Ding ang kalaguyo ni Lee, isang lalaking may asawa at 2 anak, at syempre may sinabi sa buhay dahil nagmamay-ari ang kanyang mga magulang ng isang matagumpay na restaurant sa New York. Si Ding ay parang kamu-kamu sa apoy. Iniwan niya ang kanyang trabaho sa karaokehan para sa mas komportableng buhay bilang isang kalaguyo. Pero pagkalipas ng 1 taon, gusto nang putulin ni Lee ang kanilang relasyon. Maging ito man ay dahil sa bigla nitong nahanap ang kanyang konsensya o kaya ay natatakot na baka iwanan siya ng kanyang asawa. Ano man ang dahilan, ang tanging gusto niya lang ay ang maghiwalay na sila ni Ding. Pero ayaw ni Ding na mawala sa kanya ang bagong buhay na mayroon siya at marahas tong nag-react sa pagkikipaghiwalay sa kanya ng nobyo. Pinalo niya to sa ulo bago tuluyang tinapos sa pamamagitan ng isang bala sa ulo. Kung ito man ay dahil sa takot o para masigurong wala na nga ang nobyo ay tanging si Ding lang ang nakakaalam. Pagkatapos ay binalot niya ng kubrekama si Lee at kinuha ang lahat ng perang dala nito bago tuluyang umalis. Nang maaresto si Ding, inisip ng mga taong pera lang talaga ang habol nito at walang halaga sa kanya ang buhay ng isang tao basta't makuha lang nito ang gusto, na lamang sa simula pa lang ay pera na talaga ang motibo ni Ding. Para sa isang walang papel na emigrante,
Walang pera at walang paraan para masuportahan ang sarili. Kailangan niya talagang siguraduhing protektado siya. Humingi pa nga siya ng bayad na $500 sakaling makikipaghiwalay si Lee sa kanya. Maaari lang nating ipagpalagay na nung nakipaghiwalay si Lee sa kanya, tumanggi itong magbayad ng ganong kalaking halaga. Ito marahil ang dahilan kaya't naging ganon karahas ang ganti ni Ding sa kanya. Kung titingnan ang pinangyarihan, hindi mo aakalaing isang maliit na babae ang makakagawa ng ganitong antas ng karahasan. Natagpo ang naliligo si Lee sa sarili nitong dugo mula sa sugat nito sa ulo. Kaya't nung una, halos imposibleng matukoy kung ano talaga ang sanhi ng pagyao nito. Nalaman din na may palatandaan ng matinding bugbog sa katawan ni Lee. Ipinapakita nito kung gaano kalubha ang ginawang pag-atake. Matapos aristuhin si Ding, ibinalik siya sa New York para maghintay ng paglilitis. Hindi naman siya nag-aksaya ng oras sa pagkuha ng abogado sa New Mexico at ipinahayag ang kanyang karapatan na manatiling tahimik hanggang sa kanyang paglilitis. Napakalapit na ni Ding sa kalayaan na halos mahawakan niya na to. Yun ay hanggang sa pumutok, hindi lang isa kundi 2 gulong ng kanyang sasakyan. Nakatakas si Ding sa orihinal na pinangyarihan matapos niyang nakawin ang kotse ni Lee. Pumunta siyang Pennsylvania at nagpalit ng ibang sasakyan. Mula doon bumiyahe siya hanggang sa hangganan ng New Mexico. Sa kanyang pagmamaneho palayo sa New York, wala siyang kaalam-alam na ilang araw mula nung umalis siya, natuklasan na ang walang buhay na si Lee. Ibinahagi ang kanyang larawan sa lahat ng tagapagpatupad ng batas sa buong bansa habang patuloy ang paghahanap sa kanya. Habang abala sa pakikipag-usap kay Ding ang pulis na tumulong, natanggap naman nito ang balita tungkol sa tinatakasang kasalanan ni Ding. Sinubukan ng pulis na manatiling kalmado, pero napansin ni Ding na alam na nito ang tungkol sa kanya, kaya't sinubukan nitong kumilos. Sinabi ni Ding na nilalamig siya at gusto munang maupo sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang estado ng kanyang sasakyan, maaaring ang tanging dahilan niya lang ay para makuha ang baril na nasa loob ng backpack sa gilid ng passenger side ng kanyang sasakyan. Tinangka niya rin kayang tapusin ang naturang pulis? Magkagayunman, tanging si Ding lang ang nakakaalam. Nagawa siyang pigilan ng nasabing pulis na makabalik sa loob ng kotse hanggang sa makarating ang iba pang tulong. Si Ding ay isang babaeng handang alisin ang lahat ng hadlang sa kanya. Natakasan na sana niya ang kanyang ginawa kay Lee kung hindi lang dahil sa isang simpleng bagay. Nahuli siya dahil sa kabaitan. Kung hindi lang naawa ang naturang pulis sa isang babaeng nangangailangan ng tulong sa gilid ng kalsada, malamang ay nakatakas na siya bago pa man siya makilala ng sinuman. Nasira ang kanyang plano gawa ng isang taong gusto lang tumulong sa kanya. Dahil sa napatunayang maaari siyang umalis ng estado, sa kulungan na hihintayin ni Ding ang kanyang paglilitis. Hindi siya pinagkalooban ng korte ng piyansa. Patong-patong ang isinampa ng mga taga-usig laban sa kanya. At kung mapapatunayang nagkasala siya sa lahat ng isinampa, maaari siyang maharap sa 25 taong pagkakakulong. Pero ang kanyang kapalaran at hustisya kay Lee at sa kanyang pamilya ay nasa kamay na ngayon ng hurado. Mula sa umpisa hanggang matapos, marahas na talaga ang lahat para kay Jason Lee. Nagsimula sa ipinagbabawal na relasyon sa pagitan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw at sa isang matagumpay na negosyante na nagtapos sa isang marahas at madugong pagpapakita ba ng pagmamahal kung maituturing at pagtuki sa salarin sa buong bansa. Sa napakaraming detalyeng hindi malinaw sa publiko, hindi natin masasabi kung ano ang magiging kinabukasan ni Ding. Kung hahatulan ba siya ng ebidensya dahil sa kanyang ginawa o kung mapapatunayan ba siyang inosente. Ang tanging magagawa lang ay maghintay at manood para makita ang susunod na mangyayari. Nahuli si Hyan Ding gawa ng kabaitan ng isang estranghero. Kung hindi dahil sa pagnanais ng naturang pulis na makatulong sa babaeng nangangailangan ng tulong sa gilid ng kalsada, malamang na hindi pa rin nahuhuli si Ding hanggang ngayon. Pero marami pa rin ang nagtataka kung si Ding ay kasing sama ba talaga gaya ng nakikita. Isa ba talaga siyang walang awang tumapos kay Lee gaya ng pinaniniwalaan ng nakararami? O isa lang ba tong bahagi ng kwento? Paano naman ang panig ng isang imigranteng ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya para lang magpatuloy na mabuhay sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa isang pangakong mabibigyan ng magandang kinabukasan na sa huli ay malalaman na lang na lahat pala ng mga yon ay purong kasinungalingan. Ano't anuman, tanging si Ding at Lee lang ang nakakaalam.